Pag-usapan po natin ngayon ay itong Christmas season, ang panahon ng Kapaskuhan. At alam mo naman, mahaba ang Pasko sa Pilipinas. Ito ba ay nilalabag o ito ba ay paglabag ng mga kandidato sa patakaran o sistema ng COMELEC sa eleksyon? Yung bang pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng pamasko, pagkain at regalo ay paglabag ba sa eleksyon or gagawing eleksyon natin sa Mayo ng 2025? Okay? Ito yung sagot at sinasabi ng ating mga kinaukulan sa COMELEC, especially si Chairman George Garcia, na dahil hindi pa naman nag-umpisa ang kampanya ng mga kandidato, so hindi pa may tuturing na election offense or paglabag sa election law ang pagbibigay ng ayuda, regalo na may kaugnayan sa Christmas season. Ayun. Nako, ang gandang balita pala nito. Nakakalusot at makakalusot ang mga kandidatong maraming pang ayuda, maraming pang regalo sa kanyang mga mamamayan. Kahit na hindi kilala, bibigyan ng regalo kasi kandidato sa pagiging mayor, governor, congressman, party list, or senador. Kasi nga, meron tayong midterm election sa 2025 sa buwan ng Mayo. Kaya ko binanggit lahat kasi merong pamilya, tumatakbong senador, congressman, party list, at local official. So lahat yung buong pamilya, kung sino man sila, lahat yan may bibigyan ng regalo. Palusot na kunwari ay Christmas season, diwa ng Pasko. O, di ba? Ay alam mo naman ang mga okasyon, madaling gamitin niya. Yung ang halimbawa ay holiday. Happy holidays mula kay congressman ganito, senador ganito, pamilyang ganon. Di ba? Kaya happy Valentine's, although sa February pa. Ayan. O ingat sa biyahe, ingat sa pagka-travel, pero may poster, may mukha ng kandidato. Yan naman ang gimikan. Maliban pa yung nagpatawag ng pagtitipon-tipon, tapos bibigyan ng regalo, may parapol. So, akala mo, diwa lang talaga ng Pasko. Pero, simpleng kampanya na yan. Simpleng operation pakilala yan. Pero, ang sinasabi ng COMELEC, hindi pa rin yan pwedeng kasuhan o ground para ma-disqualified ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy para sa iba't ibang posisyon sa local and national. Dahil nga po, ganito yon. Ang start o pagsisimula ng kampanya sa mga national candidate ay sa February pa. 3 months lang ang kampanya before ang eleksyon. Sa local, from governor hanggang sa local, konsehal sa buong Pilipinas ay 45 days lang. So, di ba? Kaya ngayong Christmas season, anumang gimmick kanila, anumang ayuda at anumang ang gusto nilang gawin sa kanilang mga taga-suporta, kamag-anak at mga butante, wala pa ho tayong pwedeng iskaso sa kanila. Hindi yan magiging ground for disqualification sa mga kandidato. Kaya nga lang, inaabuso ng iba. Katulad ng sinabi ko, maraming gimmick ang political party, individual candidate sa mga operation pakilala. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, walang ganon. Sa ibang bansa, during election day o campaign lang o kampanya talaga, diyan sila maingay. Hindi ho masyadong gamit ang mga resources ng gobyerno o kung saan man nanggagaling ang pera nila para sa kailang personal at political interest. Hindi katulad dito sa atin. Marami nagmamalinis pero gamit na gamit ang resources, manpower at opisina ng gobyerno kung saan atin yan bilang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis. Tayo ang nagbabayad ng kailang mga opisina, ng kailang sweldo, ng kailang allowance, ng kailang operation, mga staff. Pero ang galaw ng mga yan ay personal na lang. Personal. Kasi yung politika, yan ay personal na ambisyon, personal na plano ng pamilya, individual na kandidato. Walang kinalaman dyan ng gobyerno. Ang trabaho ng COMELEC at ng gobyerno, magpatupad ng batas sa eleksyon. Before, during, and after election. Pero yung gastusan sa kampanya, walang alam dyan dapat. Hindi dapat nagagamit ang pera, resources, manpower ng
gobyerno. Pero nagagamit yan sa local, kahit sa national. Bakit yung ba mga re-electionist sa senador? Sa tingin nyo, gagastos sa sariling pera yan, sa kailang mga ayu-ayuda at saka galawan ngayong Christmas season? Hindi Yung mga incumbent governor, mayor, at mga congressman, sa palagay nyo, hindi gumagastos. Pinaglululoko tayo ng mga yan. Lahat ng kanilang galaw, kunwari, lingkod bayan, pero operation pakilala, para ka sila ay makakuha ulit ng panibagong suporta at boto pagdating ng eleksyon. Ngayon pa lang nangangapital na sila. Yung pagbibigay ng pamasko, pagbibigay ng pamparapol, pag-ikot-ikot at pagpapakilala, kunwari pagdiwa ng Kapaskuhan, kampanya yan. Simple lang. Diyan magaling mambudol, diyan magaling manggulang, diyan magaling mambola ang mga politician at political party. Taon-taon yan, kaya nga wala tayong pagbabago Kasi kahit na anong okasyon, ginagamit nila at kayo naman ay nagpapagamit. Kaya again, maging maingat tayo kung gusto natin ng tunay na pagbabago. Pumili ng tamang kandidato. Huwag maniwala sa dami ng regalo, sa dami ng parapol, sa dami ng kunwari pagmamahal, sa kunwari ay tunay na malasakit, lahat yan wala after election. Hindi yan titingnan ng mga mananalo o matatalong kandidato. Ngayon lang sila nagkukunwari dahil kailangan nilang suporta pagdating ng eleksyon. Karamihan dyan, propaganda lang, gimikan lang. Kaya maging maingat ang lahat ng botanteng Pilipino dito at sa abroad. Di bali sa abroad, baka walang gimikan doon. Di pupunta mga politiko doon. Maliban lang kung nagbakasyon doon, tapos nag-organisa ng mga FW, nag-gimik-gimik doon, mga ganon. Pero konti lang yan. Dito sa atin marami. Dahil ang Christmas season sa Pilipinas mahaba. Hanggang 3 kings pa yan. Kaya lahat yan palusot. Ng mga galawan. Maging maingat tayo. Dahil kasi yan ang pangkaraniwang gimmick nila nang hindi sila makakasuhan kasi nga hindi pa kampanya, obviously nangangampanya na sila. Pero sasabihin yan, wala naman nakalagay doon, vote me o iboto nyo ako. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin yun kasi magiging violation yun. Kasi nga ang kampanya ay sa February pa sa national candidate, party list congressman at mga senador. 45 days before ang eleksyon, mga local. So, kailan yun? Sa Marso pa yun. Pero ngayon, nako, dami na. Kita naman yung naglulumiyan ng mga tarpaulin all over the Philippines. Sa mga skyway, daanan ng marami mga motorista. Dito sa Metro Manila, sa mga footbridge, sa mga building. Nako, ang lalaki ng mga muka. Ang lalaki ng mga propaganda. Yan ay obvious na pangangampanya na. Pero pag tinanong mo sila ng mga kandidato at political party, wala daw silang alam doon. Ngayon palang naglulukuhan na. Kaya yung mga ganyan, huwag nating suportahan kung gusto mo at gusto natin ng tunay na pagbabago. Please like, share ng video ito. MA Pinoy TV.